Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, December 27, 2024, Friday. Alamin natin kung may mabubuo bang bagyo bago magbagong taon at ang mga weather system na patuloy na nagpapaulan sa ilang lugar sa bansa kahit walang bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, may dalawang weather system pa rin na umiiral sa bansa, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao at ang Northeast Monsoon o amihan na nararamdaman sa Northern Luzon. Ang kombinasyong ito ay nagdadala ng iba't ibang kondisyon ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Mindanao, Visayas, Palawan, Masbate, Catanduanes, Albay at Sorsogon, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng ITCZ. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng posibleng pagbaha o landslide lalo na sa mga mabababang lugar o sa mga kabundukan. Maghanda at maging maingat kung kayo ay nasa mga lugar na ito. Samantala sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte makakaranas din ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa epekto ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan lamang ang mararanasan na may mahihinang pag-ulan, walang inaasahang malaking epekto sa mga lugar na ito, ngunit mainam pa rin na manatiling alerto. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Bagamat saglit lamang ang mga pag-ulan, maaari itong magdulot ng biglaang pagbaha o landslide sa ilang lugar kung magiging malakas ang ulan. Narito naman ang latest weather advisory na nilabas ng Pag-asa ngayong umaga kaugnay ng epekto ng shear line at ITCZ. Ngayong araw, inaasahan ng moderate to heavy rainfalls sa mga lugar ng Cagayan, Isabela, Apayao, Palawan, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Bukas, heavy to intense naman ang mararanasan sa Cagayan, habang moderate to heavy sa Apayao, Isabela, Palawan, Eastern Samar, Southern Leyte, Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Sa Sunday, December 29, makakaranas pa din ng moderate to heavy ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, and Palawan. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Update din tayo sa tropical cyclone threat potential sa week 1 hanggang December 29. Wala tayong inaasahang mabubuong bagyo. Sa week 2 naman by December 30 to January 5, ayon sa forecast ng Pag-asa, posible na may mabuong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. Pero mababa ang chance na ito ay ma-develop na isang bagyo. So inaasahan na malulusaw lang yan. Kung gagamitin natin ng ibang weather model, ito yung kaulapan na sinasabi ng Pag-asa by January 1 at hindi din ito nagpapakita ng development formation paglipas ng ilang araw. Pero may posibilidad pa din itong magbago kasi ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.